Good morning. Morning, it's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, justice and love above ritual, taken from Luke 11 verses 42 to 46. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord said, "Woe to you, Pharisees! You pay tithes of mint and of rue and of every garden herb, but you pay no attention to judgment and to love for God. These you should have done without overlooking the others. Woe to you, Pharisees! You love the seat of honor in synagogues and greetings in marketplaces. Woe to you! You are like unseen graves over which people unknowingly walk." Then one of the scholars of the law said to him in reply, "Teacher, by saying this, you are insulting us too." And he said, "Woe also to you scholars of the law! You impose on people burdens hard to carry, but you yourselves do not lift one finger to touch them." The Gospel of the Lord. Praise To you, you, Lord Lord Jesus Jesus Christ. Okay, so sa akin yung you yourselves, parang tinuturo talaga ni Jesus dito na kayo yung magbago, kayo yung ipakita nyo yung tama. Tingnan mo ha, ito sa sinabi niya, una yung Pharisees yung kausap niya, pagkatapos yung sinabi ng scholar, pati kami tinatamaan, di ba? So, Iniinsulto. sinagot din siya na sa pag-insult ni Jesus nga sa mga Pharisees, pati daw sila, parang syempre kasi galing sa kanila din yung mga sinasabi na dapat sundin. Kaya yun yung nakita ko yung you yourselves kasi talagang very firm. Tsaka diretso si Jesus na sinasabi niya kung sino yung kinakausap niya. Yan lang. Yeah, sabi niya, you yourselves do not lift one finger to touch them. Parang kayo rin siguro hindi nyo kayang gawin eh. Kaya parang hindi nyo magawa. And yet, ini-impose nila rin sa mga tao. Actually, ang unang binigyan ni Jesus ng woe ay yung mga Pharisees. Dahil nagtanong yung scholar, pati na sila. Parang, parang kami rin yan ah. Parang ganon Pati eh. sila, sinama Oo, na. siya. Woe din sila. Akin yung burden. Yung mga Pharisees, no, sila yung gumagawa ng mga batas para mas mapakita kung paano i-worship yung God o paano i-serve yung God. Pero supposedly, yung ginagawang pag-worship kay God, dito, nakapokus sila doon sa mga kanilang pinagagawa, mga utos, additional, mga batas. Instead na talaga mapakita nila yung pagmamahal. Parang ang nangyayari, natuturuan nila yung mga tao na yun. Pero ang feeling ng mga kanilang binigyan ng batas na yun, burden, yung kanilang pinagagawa. Hindi talaga love and justice. Burden. Okay? O Hmm. sige. So from the word burden, parang mabigat dalhin, parang ganon. Mahirap gawin. Isa rin siguro sa dahilan kung ba't yung mga tao hindi rin nila magawa, ano. Sabi mo nga dito na yung law yan eh. So parang talagang kailangan nilang gawin kahit mahirap. So yun yung parang gusto nilang i-ano kay Jesus na ba't hindi mo gagawin kasi ito ginagawa namin. Gawin ang lahat. Parang ganon. Ay, ang message para sa atin, na pwede natin makuha is yung sinabi ko nga yung word na yung you yourselves. Parang ang sinasabi ni Lord, na anything na ginagawa natin, tayo talaga, no? Tayo talaga ang gagawa.
Ibig sabihin, whether good or bad, tayo, babalik sa atin. Yan. Tulad dito, ang ginagawa nila dito is yung nag-uutos sila, sila mismo, hindi nila ginagawa. So, ganun din tayo sa tunay na buhay natin. No? Pagka meron tayong inuutusan, no? Lalo-lalo na sa pamilya, no? Yung mga anak natin. Pagkatapos sabi mo, oh, magsimba kayo ha. Alam niyo naman, ganyan. Pero yung pala, ikaw hindi ka nagsisimba. No? O kaya sasabihin mo, oh, dapat ganito, maglinis, pero ikaw pala, ang kalat-kalat mo. Or huwag kayong magmumura, pero ikaw pala yung nagmumura. So, huwag kang magbigay ng law na ikaw mismo, hindi mo naman pala kaya kasi babalik sa iyo eh. No, yung, di ba meron sinasabi na pag nakaturo kang ganyan, lahat nakabalik sa iyo. Kaya huwag mo silang i-condemn na hindi nila ginagawa. Tingnan mo muna yung sarili mo kung ginagawa mo yun. Ngayon, pagka naman good yung ginagawa mo, yan, nandun naman tayo sa good. Pag good yung ginagawa mo, lalong-lalo lang, if it is for the Lord, yan. Kasi, like dito, nag-decide na tayo na gumawa talaga tayo araw-araw o makinig tayo ng reflection araw-araw. Nakikita ni God yan. So, babalik sa iyo yung goodness. Ibibigay ni God sa iyo yung grace sa goodness na ginagawa mo o sa tamang ginagawa natin to follow the Lord. Kaya tayo rin talaga yung tayo rin yung gumagawa ng ano sa sarili natin. Kasi decision natin, lalong-lalo na kung gusto natin pumuntas, mag-follow kay God, it is our decision. Tinutulungan lang tayo ni Lord na madala natin yung sarili natin. Kasi nga, alam naman natin ang mundo ay nakapalibot ang mga masasama. Yun lang. Amen. So, dito sa gospel na ito, yung kasing mga kautusan ng ating Panginoon, ang ginagawa ng mga Pariseo, tsaka yung scholars of the law, gumagawa sila ng parang batas para matulungan yung mga tao na sumunod doon. So that pag sumunod sila, they are able to express yung love nila kay God at saka yung justice doon sa mga ibang tao. Kaya yung you yourselves at saka yung burdens, yun yung focus ng ating gospel reflection. Dapat kung nagagawa natin, sabi nga Jesus, if you yourself can do it, alam natin na hindi magiging burden yan doon sa ibang tao na pinatutungkulan natin doon sa batas. So that means, maganda talaga yung sinasabi niya, if you want to create a procedure, guidelines, maganda talaga ikaw mismo gumagawa niyan. So that pwede mo sabihin na, yan naman, hindi naman yan mabigat kasi ginagawa namin yan eh. Yan yung gusto mapakita ng Panginoon dito. Kayong mga gumagawa ng batas, kayong mga nag-uutos, make sure that you yourself know that it is not really hard to follow yung mga guidelines na yan, yung mga batas na yan. So, yun ang gusto ng ating Panginoon dito. Kasi yung mga Pariseo noon, ay yung mga gumagawa ng batas, scholars of the law, yun sabi ni Jesus, kayo nga hindi nyo ginagawa eh. Hindi kayo tumutulong para mapakita na magagawa naman yan. Kaya nga sa atin, halimbawa, basta meron kang mga tao na under sa'yo, that means they would follow kung ano yung gusto mong iutos sa kanila, gusto mong ipagawa sa kanila. So, we will always consider na baka naman hindi nila kaya yan, di ba? So, para sa kapihan, sabi natin, lahat ng mga service na pwedeng magawa ng mga nagvo-volunteer, dapat dyan lahat sila qualified to do it. So, simple lang. Yung gusto natin gawin, hindi komplikado na kung kailangan mo pa ng mahabang training, no? Kailangan mo pa ngayon na talagang meron kang talino at that level. Eh kay God, service to God, Yes. kaya ng lahat. Maganda yon pagka sinabing, I want to serve the Lord. Yung kaya niyang gawin, di ba? Lalo-lalo na nag-uumpisa pa lang siyang gusto niya mag-serve. Bibigyan mo na agad ng mahirap. Parang pinapanega mo na agad siya, di ba? So siguro parang you start small.
Pag kaya na, umaangat na siya kung ano yung hingi pa siya ng sa trabaho, hingi pa siya ng ano pang gagawin ko, yung gano'n. Hindi mo pwedeng agad ipareho sa level na ginagawa mo. Sasabihin niya, Diba? anyway, may training naman tayo eh. Pero kung hindi Oo. talaga yun ang giftedness Yeah. niya, magiging burden sa kanya yun. Tsaka ma-turn off eh. Ibig sabihin, lalo na kung first time pa lang niyang. May iba kasi talagang first time pa lang sila na mag-a-active sa simbahan tapos ang dami mo nang yung Na-excite ka, no? Kasi interesado siya mag-serve. O Oo. sige, ito lahat, gawin mo yan. Yan. So siguro, para din sa mga anak natin, wag natin tambakan ng trabaho. No? Unti-unti lang. Kasi maano yan eh. Pag ayoko na. Lalo magiging matigas na yung ulo ngayon niya. Oo, lalo na yung pagsiserve kay God. Supposedly, sabi nga ni Pope Francis, dapat talagang masaya tayo serving kasi yan ang Wala ka ba dun sa sinasabing na yung masaya ka sa ginagawa mo? No, di ba? Kasi iba yung ano iba yung pag yung purpose mo talaga to serve the Lord. Magiging masaya ka. masaya ka despite na medyo may sakripisyo. Okay, so again, See you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.